mga ka-Yummy Pinoy recipes, narito na po ang final product ng ating creamy at yummy na chicken curry. Papakita ko po sa inyo kung paano ito lutuin at kung ano-ano mga ingredients. Umpisa na po natin. Buksan ang kalan at iset sa medium fire. Maglagay po tayo ng katamtamang dami ng cooking oil. Ang ginamit po nating cooking oil dito ay olive oil, pero any cooking oil will do. Umpisan po natin sa pag-fry nitong ating patatas. Make sure po na mainit na ang ating mantika bago tayo mag-fry. Pagka golden brown na po ito, pwede na po nating iset aside. Pwede naman nating prituhin ang ating carrots. Kagaya ng dati, make sure na medyo crunchy na siya bago natin ito iset aside. Ang purpose po ng pag-fry natin nito ay para crunchy po ang ating mga gulay at hindi po agad nadudurog. Yes po, pati bell pepper ay pwede rin po nating prituhin kagaya nito. Kapag medyo luto na, pwede na po nating iset aside. Gamit ang same na cooking oil, i-saute po natin ang ating bawang. Ano naman ang partner nito? Sibuyas. Isunod po natin ang ginger. At this point, pwede na po natin ilagay ang ating chicken. Pwede na rin po natin ilagay ang mga pampalasa kagaya nitong Knorr chicken cube. Ilagay na rin po natin itong ating fish sauce or patis. Tapos, syempre, after natin ilagay ito, pwede na rin nating ilagay ang ating black pepper. Pagkatapos, takpan po natin, hayaan po natin lumabas ang katas ng chicken. And as you can see, medyo kumukulo na po siya. So, ilagay na po natin itong ating garlic powder. Tapos, ang ating turmeric powder. Pwede na rin ang ating curry powder. Siyempre, ang ating ginger powder. Yung iba po dito ay optional lang naman. Kung meron po kayong ganito, then pwede nyo pong lagyan. Pero kung wala naman, then it's okay. Pwedeng kahit curry powder lang. Then as usual, i-mix well po natin para mahalo ito sa buong manok. Pan po natin ito para maluto po ang ating chicken. As you can see, kumukulo na yung natural na sabaw niya. So, maglagay na tayo nitong ating kakanggata. Para sobrang sarap po talaga at sobrang creamy nitong ating chicken curry ay 2 pirasong nyug po yung nilagay natin dito. Pero kung gusto mo ng 1 piraso lang, then okay lang din naman yon. As usual, kailangan po natin itong haluin ng tuloy-tuloy para hindi po mamuo yung ating kakanggata. Sinakpan po natin saglit, hinintay natin kumulo. So, since kulo na siya, pwede na nating ilagay ang mga sinet aside natin kanina, yung patatas, pati na rin yung carrots. Nilagay na rin po natin ang ating chili paste. Pero, optional lang naman ang chili paste. Kung hindi kayo mahilig sa maanghang, okay lang yon. Lagay na po natin yung asin, pampalasa. Tikman po natin from time to time kung sakto na yung lasa. Pero yung nilagay po natin asin ay katamtaman lamang po. Sobrang yummy po. So as topping, pwede po nating lagyan ng siling haba na kulay green. As you can see, sobrang yummy niya na. So tinakpan lang natin saglit. Tapos pinigyan natin ng final boil. Then ito top po natin itong pinirito natin kaninang bell pepper. Tapos i-mix well lang po natin.
So, ganito po yung recipe na gustong-gusto namin gawin at binabalikan namin. And every time, habang nag-voice over ako nito, nalalaway ako kasi sobrang sarap niya talaga. Naaalala ko kung gaano siya ka-creamy, mapapa-only rice ka talaga. So, yun lamang po. Sana nagustuhan niyo tong video natin. So, eto na po yung finished product. Happy eating! Take care! Bye-bye!